Hello guys! Welcome back sa ating channel. So, for today's video guys, gusto ko lang mag-share sa inyo while I'm driving. So actually, I'm going to Batangas right now, mag-isa. Kaya, gusto ko lang mag-share sa inyo ng aking dilemma this past few weeks or months na actually. So ito yung about sa EV saka hybrid, no? So, marami kasing nagtatanong sa akin, nagko-comment, ang dami nagdi-DM, ang dami rin na in person, yung mga colleagues ko and friends na nagtatanong na kailan daw ba ako magpapalit ng EV, kailan daw ba ako mag-upgrade ng hybrid. So meron pa nga iba doon nagsasabi sa akin, palitan mo na yung sasakyan mo, outdated na yan. So yung mga ganun, so to the point na ako, kahit ako sa sarili ko, nag-isip na ako na bakit nga ba hindi ako nag-EV o bakit hindi nga ba ako nag-hybrid, especially now na sobrang taas na ng fuel, especially ng diesel, sobrang taas na. So as of this recording, actually tumaas na siya ulit, nasa 90 plus na ang diesel na naman, at I think tataas pa rin talaga siya. So yun, knowing na ganun din, so naisip ko rin talaga siya na nagkaroon din ako ng mga sleepless nights na bakit nga ba hindi ako magpalit. Saka iniisip ko talaga kung what if benta ko na lang to, no? si Ranger, to the point na pinost ko talaga siya, to the point na pinost ko talaga si Ranger. Ang ganda pa ng action ng pagpa-picture ko sa kanya, talagang ginandahan ko yung picture na ipopost ko. Sobrang forma niya na kahit ako mismo nung pinost ko siya, sabi ko, ay, ganda pala ng sasakyan ko, no? Parang gano'n ko siya nakita nung pinost ko siya sa marketplace. So pinost ko lang siya actually mga 1 week. So, yung period ng 1 week na yan, doon ko na-realize talaga lahat, pinag-isipan ko nga lahat kung bakit nga ba ako magbebenta, bakit nga ba ako magpapalit. So yun talaga yung naging realization period ko. So yun, kung nagkamap ako sa 4. Yan. So ito yung share ko sa inyo actually, kung ano ba ang reason kung bakit hindi ako magpapalit ng EV or ng hybrid. So disclaimer lang, hindi ako EV or hybrid hindi ako anti-technology actually. In fact, nasa IT industry ako, so more on technology driven. So yun, kaya pro technology. So anyway, yun nga, disclaimer lang yun. So ito, share ko na sa inyo kung anong reasons. So 4 yun. So number 1 na na-realize ko is that hindi ako daily driver talaga. So yun, so yung aking 4 wheels hindi naman siya daily driver. Actually parang in average nagagamit ko lang yung sasakyan ko o itong 4 wheels siguro in average twice a month lang, or minsan nga siguro once a month lang, kasi dumadating sa point din na sa isang more than a month hindi ko siya ginagamit, to be honest. Hindi ko siya talaga nagagamit kasi malapit lang kasi yung work ko sa inuuwian ko. So actually lang siya, 5 kilometers away. So kung balikan lang siya, so 10 kilometers. Kaya ang ginagamit ko lang talaga doon is yung aking 2 wheels, no? Yung 2 wheels kong actually EV rin yun, no? So yun nga pala, ma-share ko lang sa inyo. So hindi talaga ako anti-EV kasi since 2018 pa lang, masasabi ko isa ako sa pioneering ng EV. So since 2018 gumagamit ako ng EV. Kung familiar kayo dun sa e-kicks scooter, yun yung nakatayo ang ganyan. So pakita ko na lang dun sa video. So since 2018 nakapagpalit na ata ako ng unit, parang 7 times. So nakapagpalit ako ng brand, nakapagpalit ako ng models, ng ganong type. So until now actually gumagamit pa rin ako ng e-kick scooter, yun ang tawag doon. So ang last na ginagamit ko
last na model na ginamit ko na is actually 4 years old na. So, yung pandemic, nag-start siya ng pandemic nung binili ko siya. Until now, ginagamit ko pa rin siya. So, very convenient talaga. Yung EV na yun, no? Kasi nga, for 2 wheels lang siya, tapos less traffic. Pag nagpo 4 wheels nga ako, ang papuntang office, 30 minutes agad minimum. Pero pag ano lang ako, e-kick scooter lang ako, yung ganun nga, in 2 wheels lang, maximum 15 minutes lang nasa office na ako. So, super convenient. Tapos nadadala ko pa siya sa loob ng office, nadadala ko siya sa loob ng condo, sa bahay. So, yun. I mean, yun, nasabi ko lang na hindi ako antay, kasi nga, gumagamit ako ng EV 2018 pa lang. So, yun. So, yung number 1, hindi ko siya masyadong ginagamit. So, kung isipin mo, anong reason bakit ako magpapalit ng bagong sasakyan or magandang sasakyan or EV? Kung ang ending naman din doon, hindi ko rin siya masyadong gagamitin, di ba? So, ma-stuck lang din siya doon ulit sa garahe, parking. So, yun yung isang reason. And then, pangalawang reason, kung naisip ko actually, is ayoko nang magbayad ng monthly. So, yun talaga, monthly amortization. So, actually ito kasi si Ranger, pinag-ipunan ko talaga to. So, binili ko talaga siya ng cash, no? Ito. Kaya, kasi nga isa sa reason ko, dahil ayoko mag-monthly na. Kasi parang, basta parang obligado ka talaga kasi magbayad. Malamang, di ba? Kailangan magbayad talaga ng monthly, di ba? Pag naka-installment siya. So, yun yung ayoko. And then, at the same time, yung insurance kasi, mandatory talaga siya. Pag naka-bank amortization ka. So, mandatory. So, minsan doon, kukunin mo talaga doon sa bank or kukuha ka sa iba, pero talaga mandatory siya, hindi pwedeng wala. Unlike pag kinash mo, lalo na sa sitwasyon ko, kasi hindi ko masyadong siyang ginagamit. So, ngayon, yung insurance ko is expired na. Hindi pa ako nagre-renew, pero choice ko, di ba? Choice ko kung magre-renew ako o hindi. So, pero wag niyo akong gayahin, Hindi ko sinasabi na huwag kayo mag-insurance. Pero, yun nga, based sa sitwasyon ko na twice a month ko lang siyang ginagamit. Tapos, mag-insurance pa ako ng 30 plus. So, parang sobrang waste of money, diba? So, yun yung, isa sa reason din. And then, also, based sa research ko, sobrang mahal ng insurance pag EV ang kinuha mo. So, more than times 2, I think. More than times 2 ng normal na sasakyan, engine na sasakyan sa EV. Sobrang mahal niya. Kaya imagine kung hindi ko ginagamit na nga, tapos magbabayad pa ako ng amortization kasi syempre pag bumili ka ng EV, hindi mo yun bibili ng cash kasi mahal noon, di ba? Ang EV kasi na yung decent EV maabot ng 2M pataas, kahit yung kotse lang na EV, pero kung full EV maabot na siya ng 2M pataas agad. So doon pa lang syempre hindi mo bibili ng cash for sure, i-amortization mo, so magbabayad ka na naman. At the same time, magbabayad ka rin ng insurance na napakamahal na mandatory, no? Imagine kung ito nga umabot to ng 35,000, so malamang yung insurance mo doon sa EV habot siya ng 70, di ba? Mataas. So doon pa lang parang sobrang no-brainer na para sa akin na mag-isip na magpalit ng sasakyan. So, at mag-EV. So, yung pangalawa, no? So, pangatlo, actually, kung hindi kayo bago dito sa aking channel, I think aware kayo na, or alam nyo, na nagkaroon ako ng Ford Territory. So, yung Ford Territory ko kasi, I think kung aware kayo sa Ford Territory, o kilala nyo yung Ford Territory, sobrang high-tech nun. Isa yun sa pinaka-high-tech na sasakyan before, nung 2000, kailan ko ba nabili yun? 2023 ko siya nabili. Sobrang high-tech noon. Sabi ko nga sa sarili ko na dati nung wala pa ako, nung magka Ford Territory lang ako, okay na yun, gagamitin ko na siya for life, diba? Kasi nga sobrang high-tech niya, ang ganda niya, parang siyang Range Rover, tapos very affordable kasi nga siya yung parang, although Ford siya, pero from Chinese company ka talaga. Parang parang partnership with the Chinese company, kaya very affordable siya, pero sobrang high-tech ng Ford Territory. Kaya sobrang nag-hype talaga yon yung Ford Territory.
So yun, binili ko siya. Tapos yun nga, yun din yung nag-udyok sa akin mag-vlog eh. Yung Ford Territory, doon ako nag-start. Kasi nga, natutuwa ako sa mga features niya. And then, tinatry ko siya isa-isa. And then, sinishare ko yung thoughts ko about that at kung paano siya ginagamit. So yun, and then eventually, na-realize ko rin naman, eventually habang tumatagal, nagamit ko siya na for 3 years. So, by the way, yung Territory naman kasi, nasa amin pa din. Nasa ate ko na siya. Actually, pinasa ko siya sa ate ko. So, siya na yung nagtutuloy. Ayun, going back. So, yun nga, eventually kasi, habang tumatagal, yung mga features na yan, yung kinatutuwa akong features, na-realize ko, hindi ko naman talaga siya kailangan. Hindi ko siya kailangan yung mga, although maganda siya, yung ADAS, diba? Yung features ng ADAS, yung mga auto parking, and sensors, ganyan. Maganda siya technically. Pero in reality, hindi mo naman siya talaga gagamitin. Hindi mo siya, good to have lang siya, in short. Good to have lang. Tapos yung, especially yung moonroof, sobrang realize ko to sa moonroof. Sa yung nabili ko kasi sa Territory, tuwan-tuwa talaga ako sa moonroof na yan. Sabi ko, wow, parang social kasi talaga siya. Pero in reality, hindi mo naman talaga din siyang kailangan. No? Hindi mo siya kailangan. Sabihin mo na bubuksan mo siya habang nagdadrive ka, kunyari ngayon, ganyan. Tapos bubuksan mo siya, I doubt it. Bubuksan mo kasi mainit. Hindi yan, ano lang yan, for vlog purposes lang, bubuksan mo para makita ng mga iba na meron kang moonroof or meron kang ganyan, sunroof. Pero in reality, hindi mo yan bubuksan habang umandar ka, lalo na kung mainit ang araw, dahil lang sobrang init niyan. And then, since na sinabi nga, moonroof siya, gagamitin mo ng gabi. Yes, try mo rin, pwede din So, actually, try ko rin siya gamitin ng gabi. Pero, marirealize mo rin, distraction lang siya. Kasi, lalo na pag sa city ka, di ba yung mga, merong mga ilaw sa poste, pagdadaan ka dyan, madidistract ka. Kasi, siya sa sasakyan mo. So, in reality, hindi mo rin talaga siya gusto. Unless na lang talaga kung hihinto ka sa isang tabi at magmumuni-muni ka, open mo yan. Or kakandidato ka at umakyat ka sa taas para buksan mo yung sunroof mo, moonroof mo. Aside from that, to be honest, hindi mo siya kailangan. So yun. So yun yung pangatlo kong reasons. Yung features na hindi ko naman kailangan, sobrang high-tech na hindi mo naman kailangan. Yun din actually yung reason kaya ako binili to si Ranger na mid variant lang siya. Hindi ako bumili ng sports, hindi ako bumili ng wild track, kasi ayoko talaga ng masyadong ma-features. Kasi nga eventually, since hindi mo naman talaga siya kailangan, good to have lang, pero nandyan na siya sa sasakyan, pag nasira yan, yung mga sensors, actually kahit isang sensor nang nasira sa affected lahat. Affected yung pagdadrive mo. Yun nga yung, diba? Yun yung reason kaya naisip ko rin, kung si Territory nga, binitawan ko siya dahil sa ganong features, na sobrang daming features na hindi ko naman kailangan, na-realize ko eventually masisira yan. What more yung mga EV? Yung EV kasi, EV and hybrid mas high-tech sila actually. Yung iba nga wala nang control wala nang physical controls, lahat nasa nasa screen na. So imagine mo kung nasira yung screen mo, lahat yan sira, hindi gagana. So ganun siya ka-crucial, ganun siya ka parang technology dependent, no? Pag nasira yung, meron nga dyan, actually marami na, hindi lang meron, marami nang nangyayari gano'n na nasiraan lang ng sensor, na-stuck na sila sa kalsada, sa highway pa, meron ganon. Even, ayoko na magbanggit ng brand, pero meron ganon na talagang totoo ka na talaga pag nasira yung ganon, mga sensor lang. Pero imagine mo sa daming components na yan, hindi mo maiiwasan na may masisira kasi wala namang sasakyan hindi nasisira, di ba? So yun yung talagang isa sa reason. So kaya na-realize ko rin, bakit nga ba ako mag-upgrade na naman babalik sa dating
sa dating inayawan ko na nga. Bakit babalik pa ako, mag-EV pa ako, mag-hybrid pa ako na alam ko naman na ganun sila, meron silang mga galong electronics na components na na hindi ko kailangan pero nandun, and then eventually masisira lang din. So yun yung pangatlong reason talaga. Okay, so yung pang-apat na reason, ito yung pang-apat na reason. Sabi ko nga sa inyo kanina, naging into EV na rin talaga ako. Actually, until now naman naka-EV ako dun sa aking 2 wheels. So doon ko din na-realize kasi sa pagpapalit ko ng, sabi ko kanina, 7 times na ako nagpalit ng EV na 2 wheels. Doon ko na-realize na sobrang baba ng reselling value niya ng EV. So, talagang based sa experience ko yun, na sobrang baba niya. Dumadating sa point na hindi mo siya, even 50%, hindi mo siya mabibenta ng 50% kahit na nagamit mo lang siya ng 1 year, nagamit mo ng 2 years, ganyan, mababa yung odo. Kasi nga ang usapan dyan is yung battery. Battery degradation. So, especially pag meron ng ganun, may ganun ng may battery degradation na siya, sobra na yan, hindi mo na siya mabibenta ng mataas, mababa na talaga siya. Tapos, although meron naman kasing warranty, di ba? Yung mga dealer naman kasi kiniklaim nila may warranty battery, 8 years, ganyan. Pero hindi mo pa rin mawawala hindi mo pa rin may iwasan talaga na madidegrade yung battery. And then hindi mo naman kasi siya, ang battery naman kasi hindi naman nila napapalitan yan. Kunyari na may warranty nga, di ba? Hindi mo naman nila napapalitan yan hanggat gumagana siya eh. Ang alam ko parang 60%, pag bumaba daw ng 60% saka lang papalitan. So syempre kung hindi mo na kailangan yung babayaran, paano kung hindi pa nag-down ng 60%, tapos gusto mo nang ibenta, sabihin mo na sa 70% na yung battery mo. So sa susunod na bibili nun, sobrang babarating talaga yan. Sobrang talaga siya. Sobrang baba ng reselling value compare sa mga ICE, no? Yung ICE na sasakyan, yung mga fuel. Mas mababa talaga siya. Kasi ang buhay ng EV ay nasa battery talaga. Dalawa lang naman yung major components ng EV. Yung battery saka yung motor. So I'm talking about the EV kasi ang hybrid mas worse to be honest, kasi may motor yon, may EV, may battery, may engine, fuel engine, kaya para kang parang dalawa yung mini-maintain mo pag nag-hybrid ka. So kaya medyo iwasan ko rin hybrid. So anyway, yun nga, yung pang-apat na reason ko is sobrang mababa ang kanyang reselling value. So yung mga realization kong yan, so yan yung naging reason kaya ayoko bumili ng EV. Ayoko lang bumili ng EV. Pero hindi ko sinasabing hindi na ako bibili ever, diba? Hindi na ako bibili forever, hindi naman ganoon. So inaano ko lang na syempre sa ngayon, yun nga, bukod sa hindi ko siya kailangan talaga, yun nga, may mga reason akong gano'n. May mga gano'n kung na unless maybe bibigay sa akin ng libre lang, why not? Ayun. So yun nga, ito gamit ko ngayon si Ranger. So punta ko sa Batangas ngayon on the way na going to Batangas. So wala naman akong problema, di ba? Ang problema ko sa Ranger ko, wala, ang sarap nga niyang dalhin. Kahit malaki na yung gulong nito at pa rin siya, comfortable pa rin siya. Pero syempre nga, kung compare mo sa EV na matahimik, syempre hindi mo pwede i-compare sa tahimik dahil especially ito diesel engine to. Pero kung mapapansin nyo, ang sarap niya dalhin. Para sa akin, masarap dalhin, tapos very reliable. Hindi mo iisipin na hihinto ka na ng basta-basta pag may nagkaroon ng problema sa sensor. Kasi nga, lahat sa physical, siya, diba? Hindi siya masyadong technology dependent. If ever, just to give you information, if ever nakukuha ko ng EV,
meron ako napili. If ever na meron akong bibiling EV or bibili ako ng EV, meron ako napili talaga actually. Ang napili ko ay si Jayco J6. Yun talaga ang aking napusuan kasi in terms of requirements and personality, siya yung swak talaga, swak na swak sa akin, na nagustuhan ko talaga siya, especially kung itim siya ulit, tapos papalitan ko lang ng gulong, papalitan ko ng suspension. Ang ganda niya talaga, sobra. Tapos 4-wheel, pa siya, 4-wheel drive pa siya. So in case na pero in the future siguro, if ever bibili ako ng EV, yun ang pinaka ina-aim ko. Okay, so yun lang guys, thank you for watching. Sana nakapulot ng information o aral at may nakarelate sa akin kahit paano. So yun lang guys, thank you for watching, bye.